Superstar ang mangyayari eh. Backline gaming with the poke. Tapos meron pa meron pang Unli Ulti. Unli Ulti, Gawa double. nung Dolia. Dolia's water, no? Oh, double dragon, may mga krabi. Ito, Ducklings ang ilalabas nito ni ano. Sa kanya skin ba na yan? Tingnan natin. Ducklings yan. Scrooge. Yung bidak, yan, yung bidak. Oo, Yung bidak. bidak yan. Bidak King. Scrooge McDuck yan. Scrooge McDuck. Oo nga. Oh, di ba? Ganda, Ayan, oh. ganda. Hindi, tama yung crab. Ang dami diba? agad. Parang ang dami minion gawa ng Sprite King kasi naka-jump pattern din din. Naka-jump party din. Parang buff kay Milady yung Spriteling, eh. Grabe No? naman yung mga ano dito, minions. Meta yata ni Milady pagka Tita. early laning lang naman. Ni Tita Mo. Oh, mahihirapan dyan yung si Aaron kasi condition ng Mai Shiranui mapatama yung pamaypay eh. Yeah. Oo nga pala. Units are everywhere. Pag ikaw yan eh, ang hirap talaga niya. Talo mo pa dapat si Efren Bata niyan pag pag babanatan. Dapat tumama yung mga sargo. Dapat Yung mga marunong ka sumargo. Marunong ka sumargo. Oo nga, no. Oo, di ba? Parang ano ba yun? may ialo. Hindi sa sargo yung aasin Anong ka sa sargo? Yung bilyar. sargo, yung kapag magbibilyar, yung una pa lang, yung i-spread out mo yung mga balls. Sargo yun. Sargo ang tawag doon. Yan. Oh. Alam mo ba, Manjin, na Hindi ang kasi- tawag ni OSX sa Betamax ay Lego. Kasi wala, galing kasi sa mansyon. Lego yun. Para natin na yan. Hindi kasi Parang siya Lego galing yun sa eh. streets eh. Oy, ano ka ba? Lego yun. Square din yun. But so far, no, para din sa ating dalawang teams, medyo maingat lang muna, pero we trend sanib-sanib puwersa. Hindi nagkakasilipan dun sa may jungle areas. Eh, si Aaron kita doon. Okay. Ito, I just umalis na siya. wanna dig deeper again sa pwedeng gawin ni Aaron dahil may Shunryu. I haven't seen complete games in the PGL2 na nagiging fully successful ang pick ng isang Mai Shunryu in terms of the burst capability early game. Umabot maybe possibly 20 to 30 on the win rate in drafts, pero automatically teams can easily counter it agad-agad. So, in the hands of WeTred, as flashy as they are, could be a different kind of scenario kasi I think yung asim na dinadala since the beginning of the match similar nila with Elevate is something na pwede lang i-utilize, especially early game. Feeling ko kailangan, kaya tago din si Kuya Aaron sa bush eh, para hindi din siya ma-poke nung mga, dito, Mga Neopets. mga Neopets ni Milady. Hirap ata ng buhay niya dito. Tas pumili pa kasi sila ng isang single target na Oy. jungle eh. Oy. Ayan na, nilabas na mga kaibigan ng mga Neopets! Ultimate mula sa Blady doon! Pero this time, mabubuhay pa si Syndicate. Pero nakita mo naman yung mga kagat ng mga Krabby Patty. Lumalaki pa yan. Lumaki yung Krabby Patty. Lumaki yung Krabby Patty, guys. Pinaghalo. Double Krabby Patty. Double, buy one, take one, quarter pounder na kaagad yung size nun. Ay, grabe. Pero yung nakakatakot, tapos may nakasalubong ka na ganun, tapos ganun agad yung damage. Good thing for WeTrend, meron man silang escape capacity against Elevate dito at pantay. Ang ating bola ngayon, mamaya magkakarambola itong ating dalawang teams. Yeah. So dahil sinabi may escape capacity, so yung peel doon ng Elevate, nakita na as early as that pa lang. So, ito yung pwede nang, fine, may escape mechanism ang WeTrend all throughout the force and zone out ng isang Milady. So, how long can they sustain that habang wala pang damage si Duffy? Pag may damage na kahit pa paano si Darpin sa likod. Pag sinama na siya, no? Pero siguro ang plano ng Witren dito, overwhelm Elevate with all-in dash. Kasi tatlo eh. Tatlo may dash. Alam nila na Milady magiging problem, di sila makakalapit. Eh di overwhelm mo ng mga nagda-dash para mabaliw, kumbaga mapagamit ng Splendor, mapagamit ng Flash agad. Ay, speaking of Splendor, ano kaya i-build na item dito ni Ivalice agad, no? Ano ata, Could be Agony or Agony, mas ka Agony. or depende rin kasi kung ano, may kung healing, may ano kasi may Cobra healing. Commando, pwede yung Pwede mag-Venomous, depende kasi. Oo. Ang Venomous talaga, sobrang effective niya since meron siyang mga robots, meron siyang mga Krabby Patty. Ay! Tignan mo yun, no? Di ba? Oh. Ayan ang mga kailangan yung mga maagang poke. So, nagkakitaan ngayon ang ating dalawang teams. Mga alahating buhay na ating objective. Tingnan natin sino na makakuha ng tyrant dito. First blood para kay Aaron. Dami niyo sinabi na wala naman si Ivalice. Pero sabi nila, teka lang, turn na lang tayo sa may hero. Dahil yun na nga, wifi na. This time, okay. Nagkaroon niya ng third skill mula Hide. doon. Kay Mr. Azar na free hit. Downpool coming in. Pero wala pa rin magkakapatayan. Respect the MC for both of the squads. Magdidisiplina muna ang Elevate. Okay. Mantra lang ng onte. This time si Hyde. Transitioning towards sa Tyrant na ang Elevate. Mukhang libreng Tyrant to. Ganda na ginawa ni Aaron doon. Na-pick off automatically kay Ivalice because of the Milady's presence. Madami talagang pwede mag-disperse. Again, ang pwede lang makapag-setup sa likod ay si Maze gamit ng Mulberry Power or yung abot ni Arise from the ultimate. So, medyo delikado talaga. So, from Elevate stance, kailangan nila bantayan yung mga ganong klaseng takedowns sa pwede gawin ni Aaron. So, for my sure, we doing the best work early game.
Pero maganda pa rin yung nangyari dito para sa ng Elevate. Elevate. Nakuha nila si Kuya Arise. Agree. Kanina kaya Yeah. nagdumiretso na rin sila dun sa Tyrant. Oo, tama na nahuli nga si Ivalice. In-overwhelm ng mga dash, but the problem is may damage. Kumbaga, ang hirap patayin ng mga makunat sa harap eh. So wala din nagawa. Namatay nila si Ivalice. Pero parang wala rin sila nakuha objective eh. Tinan mo, nasa elevate pa rin yung kalamangan. Yeah. Oo, yung the rest na May ano. point ka dun. Kasi sa pag-restart nila dun ng pag-reset rather ng objective, hindi sila nakalapit agad eh. Oh, hirap eh. Ayan Oh, no? ayan, papasok na naman. Okay, nag-duel to the death na. Napalaban na lang. Oh, yun na, yung drop kill. Sabi ni Syndicate. Sa may Maze. ultimate, Dragon in, Dragon up. Pasok. Uy, sumisakatakas pa rin, pero mararamdaman dito ni Hyde under the bush. At mabibigyan na nga dito ni Azar. Nalasit pa nga ni Kuya Mo Azar, the farm lane superstar, getting the 2 kills dito on that flaming palm. So medyo goods ang start ni Kuya Mo Elazar sa bottom side. Magdedepensa muna sila. Kailangan nila maging maingat sa mga ganong klaseng attempt. Again, they have a good escape mechanism. Pero kung isipin mo lahat ng lineup dito ng Trend from Mayin, from Arise, Aaron, and Maze, puro talon eh. So lahat pa-invade. At once mahuli sila sa mga tight spots na pwede sila i-counter go ng Elevate, doon sila magkakaproblema. So, yun nga, nag-Mask of Agony nga, priority ang isang Milady to have that extra burst. Oh, apoy ng pati. Yep. Ang kailangan nila dito. Talaga focus na sa ano, no? apoy ng pati. Masisira na, konti na lang yung Tori dun sa may gitna. Kakalamos nung mga papati dito sa side ng Elevate. And even dun sa may top lane, because of the space kanina kay Haru, nakapag-push na rin siya a little. So meron ka na kay Hyde dito na space for that. Tingnan natin para sa salubog dito ang mga players ng WeTrend. Pero tatlo pa lang ang amo. Tatlo. Laban sa tatlo ba? Hindi na yata aabutan pa. Because you also have the Milady. Pero pipilit nila. Nagkanakaban, sino na mawala dyan? Pero ganda ng ipilit Bastes out ni Kuya Mo Azar. Tamang pindot ang ulti. So nice attempt coming in from V-Trend pero wala silang nakuha doon. Parang nalulugi na sa makruan. Oo, ang V-Trend dito. Disiplina muna yung pinapakita ng mga teams natin. Pero tutuloy pa rin yata nila dito sa may bottom lane, no? Gandang ginawa ni Aaron doon. They forced out the backline of Elevate. At ayun na nga, we are seeing mostly ang sinabi dito ni Manjin about the operation overload na kailangan nilang gawin sa toolkit ng Elevate, with that being present sa mga team fights. Doon sila mawalang capability to fight back. Pero may sustain doon na si Haru. Ang Konat. Okay, may kakunatan pa rin. Holding on to the T1 mid lane. Kailangan mag-ingat sa mga pwesto ang Elevate. Alam mo yung Ogran talaga, ang daming mga games na yan ang may pinakamataas na damage taken. Oo, lagi. Kasi yan pseudo tank eh. Oh, nagza-zone ka na kapag deal ka pa ng damage, nakukuha mo pa lahat. So napakadali ngayon para sa ng Elevate mag-push forward. Kaya naman nakikita natin ngayon sa ating mapa na yung WeTrend medyo nare-restrict yung kanilang movement. Even yung top lane ay parang magiging target. Ang bilis pa nila mag-push with the Milady. Given that, OSX, ano ba kailangan gawin ng WeTrend ngayon? Oh, wait lang, may gagawin yata sila. May ginagawa na si Aaron tsaka si Syndicate, by the way. This is an attempt though. Oy! Burn mo nakarabdam! Sila yung nagilida doon sa may bush. Krinabi pati this time si Maze. Nakita nila na nag-skill na eh. Nalaman nila eh. Oh my glove. Ang daming kalamangan ngayon ng Elevate. Eto na, dito na nagde-deteriorate yung yung WeTrend tol. Ano na to? Elevate driver seat na to. Okay, so that, with all of the happenings sa minimap na nakita nyo dito, the attempt of Wheaton is also just to keep penetrating the backline na pwedeng gawin in the side of Elevate. Kasi looking at the factors, no, ang nakuha lang tower dito from Elevate side is just probably the eyeing on the bottom side of the map. So nahihirapan sila umikot, pero kung may nakuha silang isang katulad nito, naku, pwede rin take advantage. Oh my glove, may dash in pa yan. Tagilid ang Ganda takas. Wala silang nakuha. Hindi rin nakapag-ulti dun si Kuya Mo Arise. Tower lang ang nakuha nila doon. But look at the gold lead ng Elevate. This is looking hard para sa ng WeTrend kasi ang plano lang naman nila pick off one eh. Overwhelm the Milady. But then again, yung problema mo yung apat pa. Yeah, pick of one, and napaka-smart na ginawa doon ng Elevate. Binigay yung gusto nila na may pick of one. Kaso kung nakuha nila doon, objective plus 2 torres sa baba. Giving all the best possible scenario there is. Plus meron pang Venomous staff pick up dito ang Milady. So kada hit, merong bawas sa HP. Na merong pwede i-sustain ng WeTrend sa mga long-range team fights. Oh, si Kuya Arise sa kanilang ang sakit. Kung ikaw si Arise dito, mahihirapan ka din talaga na mag-front para sa iyong team. So tama yung sinabi dito ni Manjin, talagang dinadrive na ng Elevate. Itong laro na to, kailangan dito ng WeTrend na as much as possible pag meron silang gustong gawin like a trade.
maging successful. Parang hindi kasi kumo-connect ngayon yung kagaya na sa top lane kanina, nakatakas pa si Hyde. So, eto na yung sinasabi natin na test of endurance din for both teams. 10 minutes sa ating laban, magkakaharangan ngayon natin dalawang teams. Si Haru yata bibigyan nila, pero pag nag-dash in! Oh my God, buhay pa si Aro dito, makakapag-live si Fighty na 35 seconds down, pero yun na nga. Oh, flash in, flaming Palka Boy! Sabay normal hit lang si Darwin doon, pero may infinite vastness, si Farmlane Superstar, mabubuhay pa ngayon, si Kuya Mozart! But then again, dalawa na patay sa kanila. Sabi ng Witran, banata na natin yung Tyrant, pero pulado ang tatlo sa side ng Witran. Igugo pa nila yung Tyrant na to. Sabi ni Darwin, go na lang, laban na lang natin. Apat pa tayo dito. Nandoon naman, this time yung Shiranui, dash in, dash out. Sino kaya makakuha ngayon ng Tyrant na to? Kalahati ang buhay. Sino may smite? May smite si Arise. Napalaban na lang. Ayun na, hindi Oh, pa ni nabaliktad! Arise. Kinarne ang isda. Biruin mo yun, kinarne ang isda. At doon lumawang ang Widren. Disiplina Operation. is the key. Operation Overload, Chantel. Oo, talagang nga in-overload nila dito. Sinabi na natin, nakita that for WeTrend, wala sila halos mga buhay doon, pero nakabaliktad pa. Pero the elevate ito magiging sagot nila ngayon. Mabilis na pagkuha ng Overlord. Si Syndicate na merong information, parang hindi aabot mga players sa WeTrend, pero papasok si Syndicate! Pero makuha pa rin ng elevate yung objective. Okay, gusto bumawi ng Elevate. One thing to note sa ginawa ng before the team fight, Azar with the crucial teleportation, balikan yung replay, nanggaling siya sa baba, tinan mo. They wanted to flank WeTrend from the back and they had the power to do so. Kaso ang nangyari dito, tinan mo yung pwesto ni Darwin. Nakaka-free, walang makalapit, ginamit pa yung Tyrant para makakuha ng damage dito. Lahat ng pwedeng i-overload sa side ng Elevate, ginamit nila in their own resource. Kaya with that kind of reaction ng Elevate na bumaba doon kaagad si Azar, it was the open opportunity na gamitin yung mga invade potential ng mga ultimates ng WeTrend. Alam mo ngayon na nakita natin na after the team fight, yes, nakakuha ng Tyrant, pero yung elevate because nakuha nila yung overload dito. Overload tuloy. Overlord. Tsaka meron silang Milady na depensahan pa rin nila yung middle lane. So that's a good thing para dito sa elevate. Pero WeTrend naman, nakikita natin yung prowess pagdating doon sa team fight. They already have the items, they already have the damages. Even Haru ay nakaharap na ngayon. Talagang kontrahan malala ang ating mangyayari. Bottom lane, nagkakaabangan ang ating dalawang teams. Mangangalahati yung buhay ng high ground turret na yan. Doon pa lang yun, yung mga robot ni... Ang hirap. Yung May robot pa lang sprite ni pa. Tita. Ilan yung naka-jump party dyan? Parang dapat ata makikita natin eh. Sana na-check, no? Yung jump party, yung mga spriteling eh. May mga time na nakakalimutan ko gamitin yun, pero how Elevate does this now, hindi, kahit hindi na sila lumapit sa Tori, nababawasan na ng kalahati. Nadagdagan yung pawi ng Milady eh, no? I think kasi ang magiging problem ng Witran dito, yung nangyaring last team fight, buti na lang galing nilang pumindot eh. Pero kasi, meaning nun, buti na lang magaling mga outplay, pero kasi, all throughout, na parang ano kasi yung strat nila dito eh, parang one-trick strat. Yung, Itas, yung isang bagaboom. Oo, isang bagaboom ka. So, lahat sila ngayon maglilin towards sa positioning ni Darwin. Since siya na yung may main damage. Pero ang hirap ng galaw ni Darwin dyan ha. Hindi kasi Nakakailang. Hindi lalapit sa kanya yung elevate eh. Oo. Never lalapit yan eh. So ano dito, patience is the key. Yeah. Para sa dalawang teams. At saka as much as possible, huwag ka Okay, magbibigay ng nako, nakita. information! Okay, poke lang. Okay. Hirap ng buhay Ayan na nga, dito. nagka-transform din ng mga minions si Tita. So hindi pa binibitawan dito yung yung first mid lane turret ng Elevate. It's a very important thing dahil nga ang WeTrend's style of doing this counter is possibly a flank or ambush from the back. Kaya yung pinaka-importanting resource dito hindi talaga pwede ibigay is yung tier 1 mid lane ng Elevate. Oh, yun na yung pinaka-win condition. Ma-flank si Azar. Mawala yung infinite vastness. Tapos Ma-flank, ma-timingan yung landing niya. Matimingan, ma-flank. Tapos back. Oh, diretso na sila. By the way, yung community prediction natin, 69% ang bumoto sa WeTrend. WeTrend. Wow. Tapos, ilan yung pang 100? 30? Wow, Galing mo 31%. mag-mat ha. Galing, mag-mat, ha? galing. Parang sa- Naka-open ang Sa calcio. elevate. Uy, hindi oh. Namimigay kasi sila ng mga smartphone dyan. Oh, Shoutout may load from TNT. Shoutout pala sa supporters ng dalawang teams natin. Eh. Kita ko sa comment section, wag po kayo mag-away dyan. Kalma lang kayo dyan. Hayaan nyo mag-aaway or maglaban. Ang inyong mga paboritong players. Pero ito na pinaka-inaabangan. Pag nakakita ka na ng malaking objective na pwede mong kuhanin, pwede na pag-agawan yan dito ng ating dalawang teams. And a lot of folks coming in
from both the players. Si Haru, lagi, gaya na sinabi natin nakaharap. Okay. Si Arise din, nandito naka-ready. Paano ba to? Magtitifight ba to? Magbibigayan ba? To answer your question, napakahirap mag-frontline talaga ng Witron ngayon. Kailangan nila kumuha ng sa likod or may talon mula sa ano. Ayun, may talon na nga! Mahirap talaga, laban na lang daw. Ayan na, Conductor of Souls! Tinamaan ng dalawa dito, pero yun ang mga first down. Free hit ngayon si Kuya Mo, sa may bandang likod. Shooting down ngayon si Kuya Mo, Arise. 4-3. Actually, make that 5 na ata mawawala sa side ng Witred. Wala ka nang sasabihan pa. Pentakill ba? Pentakill! Para kay Haru! At doon na nga natin sabay-sabay makikita para sa game number 1 na sumisigaw na ang mga fans ng Elevate. And double na nga ang sigaw. Elevate takes game 1. Elevate Esports with a pentakill pa para dito kay Haru. Tuloy ang kanilang laban dito para sa ating play-ins. Isa na lang ang kanilang inaantay. And for Wither dito, nahirapan sila kung paano gagawin yung teamfight. Binanggit ni OSX, ang hirap mag-front. Yeah. Oh, clank lang. Oo, to be honest napakahirap talaga if you're in the position of Witron. Again, to answer your question during the draft, mas madaling i-execute in terms of scaling yung lineup na Elevate. Pero kasi dito, pwedeng maging single target yung ultimate or yung